Eto mga sangkay, mayroon po tayong balita ngayon patungkol dito kay Atong Ang, no? Mayroon pong bad news sa kanya. Nagsalita po ngayon ang ombudsman mga sangkay. Ano nga ba ang mangyayari? Yo guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? At ayun na nga, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay itong malaking balita patungkol po dito sa hinahanap pa rin hanggang ngayon na sinasabi, nasa ibang bansa, may mga nagsasabi, nandito pa rin daw po sa Pilipinas. Well, tingnan natin mga sangkay ang balitang ito. Ito po ay patungkol kay Atong ang bilyonaryong negosyante. May balita po kasi ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, please paki-check po yung subscribe button sa baba ng video na to. Ayan po dyan. I-click nyo po ngayon yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, sobrang dali lang. I-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Ito na mga sangkay. Ang balita. Nakaraan nga po, pinasabog po ito ni Remulla na pagkaupo daw po niyang DOJ. Nung tiningnan na po yung kasong ito mga sangkay, talagang tulog na tulog. Wala pong gumagalaw. Na nagtaka po siya kung bakit walang gumagalaw. Yung pala, sabi po niya mga sangkay, marami po pala ang takot. Natatakot sila na magsalita, natatakot sila na mag-file, at natatakot din po sila na baka sila ay balikan. Marami pong mga politiko, kagaya po ng sa Senado, mga sangkay, ang isiniwalat ni Remulla na kung saan posible umanong kasabwat o mga kakampin nila. Kasi ginawa lamang daw pong, pinagtripan lamang daw po mga sangkay itong kaso na ito at hindi po talaga sineryoso. Samantalang, Diyos mio marimar, ang dami pong sangkot na mga pangalan dito na mga nawawala. Ngayon, ito yung balita. Sabi ni Remulla, Atong Ang tutuluyan ni Boying Remulla. Areglo sa mga missing sa bungero, hindi na uubra. Ayun lang. So, ibig sabihin, kahit po, let's say, mga sangkay, mabayaran yung mga pamilya. Kasi ganun po ang isiniwalat ni Remulla eh. Hindi na rin po uubra. Kasi tutuluyan pa rin po. O, ito yung balita, mga sangkay. Baasahin natin. Ayon dito, tiniyak ni Ombudsman Crispin Remulla or Boying Remulla na walang kawala ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa mga kasong kinakaharap niya, kaugnay ng mga missing sa bungero, kahit pa areglohin niya ang pamilya ng biktima. So, kahit pa maareglo, kasi ayon nga po sa kanya, mga sangkay, nagtataka daw po siya ngayon kasi bakit paunti-unti lamang o kumakaunti yung mga pamilya na lumalapit daw para humingi ng tulong. So ano meron mga sangkay? Meron bang magic na nangyayari? Ganun daw po ang nangyayari mga sangkay. Kumbaga, malaki ang posibilidad di umano na ang dahilan kasi sabi po ng lawyer ni Atong Ang, 'di ba? Inadvisean niya daw po yung kanyang kliyente na wag muna lumabas hangga't hindi pa naaasikaso, hangga't hindi pa natatapos yung pag-aasikaso sa mga papel-papel. Siguro, ang tingin nila dito mga sangkay, Larry Mulya, na ang basa nila sa nangyayari, na aareglohin yung mga pamilya. At kapag naareglo na, saka lalabas para mas mapabilis yung kasong maabsuelto. Kaso nga lang, ang sabi ni Remulla, mga sangkay, kahit pa daw areglohin, tutuluyan pa rin. Kahit areglohin yung mga pamilya, hindi na uubra. Kasi parang, national issue ngayon, mga sangkay. Talagang marami na po ang natatakot na baka balikan sila.
Ayon kay Remulla, maraming pagsubok ang kanilang pinagdaanan sa proseso ng investigasyon laban sa negosyanteng si Atong Ang kaugnay sa pagkakasangkot nito sa mga nawawalang sabungero. Aniya, unti-unting nababawasan ang mga lumalapit sa kanilang pamilya. Ng mga biktima kaugnay ng kaso dahil sa umano'y mga isinagawang pag-areglo. Grabe, mga sangkay, no? Akala siguro nila na kumbaga parang ligtas na kapag halimbawa, maareglo na, okay na. Kaso mukhang tutuluyan pa rin mga sangkay. Ito, sabi ni Remulla. Gayunman, sinabi ni Remulla, itinuloy ng Department of Justice ang investigasyon laban sa gaming tycoon dahil sa isa itong responsibilidad ng Estado. Ayan, mga sangkay, ha? So, sa madaling sabi, ang kalaban ngayon ni Atong Ang, hindi na po yung mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, kundi mismong buong Pilipinas o gobyerno na po ng ating bansa. Yun na po, mga sangkay. Kasi sabi dito, sinabi ni Remulla na itinuloy ng Department of Justice ang investigasyon laban kay Atong Ang dahil isa na itong responsibilidad ng Estado. Kung hindi umano kinasuhan si Ang sa pagkawala ng mga sabungero, posibleng marami pang, alam nyo na ang mangyayari, marami pang mawawalan daw po ng buhay ang kanyang grupo para maprotektahan ang illegal na mga gawain. Di umano, ayon po dito kay Remulla. Pero ang tapang din ni Remulla, no? Talagang binangga niya, mga sangkay. Kasi pagkakaalam po natin, may isa nga pong senador, no? Na ginawang putyo-putyo yung investigasyon para magmukhang hindi seryoso, mga sangkay, ang pagkawala nito mga sabungero. At ito po nakakalungkot, mga sangkay. Kasi imbis na maging itong mga politiko maging protektor ng sambayan ng Pilipino, naging sila patuloy ang sandigan ng mga masasamang tao. Ito, sabi dito ni Remulla, ito po ay responsibilidad na ng Estado. Hindi na po ito private crime. This is already a public interest. Kaya kahit umareglo sa ibang tao yan, ang aming trabaho, magkakaroon pa rin ng hustisya. Kasi pag di namin ginawa ang hustisya, magtutuloy-tuloy ang kalokohan na yan. May ipapatumba daw po na mas marami pang tao yan. Walang tigil. May momentum. At mukhang seryoso po dito ang ombudsman, mga sangkay. At ang DOJ. Talagang wala na to, mga sangkay. Kasi sabi, kahit areglohin, kahit sabihin pa natin, iatras, sabihin ng mga kaanak na, iatras na namin ng reklamo. Ba't nila iatras? May binigay ba? So, ang kalaban na dito ni Atong Ang ay ang gobyerno na mismo ng Pilipinas. Yun na po mismo, mga sangkay. Kasi, ito na po yung ito na po yung hahawak talaga. Sila na po talaga yung tutugis Kasi para sa kanila, ito na po ay interest ng maraming mga Pilipino ang kanilang pinoprotektahan. Kasi kung hindi daw po matitigil yan, magtutuloy-tuloy at marami pa po ang mabibiktima. Hindi daw po titigil, mga sangkay, ang mga ipapatumba, yung mga mawawalang tao, mga sangkay. Dadami at dadami pa daw, ayon po dito kay Remulla. Kaya't gusto niya na pong matapos, mga sangkay, ito. At alam nyo, isa rin po sa kinabilibang ko dito kay Remulla, mga sangkay. May bayag po. Mula po sa DOJ hanggang sa maging ombudsman, mga sangkay, talagang hindi po natatakot. Diba? Biruin nyo, siya nga po ang nagsiwalat na pagdating po sa justice system natin, marami po ang nababayaran di umano ng mga judge. Wala naman pong gumawa niyan, mga sangkay, kundi siya lang ang naglakas ng loob na umamin na ganyan ang kalakaran ngayon. Sabi niya, akala nyo sa ibang departamento, yun lang yung may mga nakawan, may korupsyon, like DPWH. Hindi lang. Pati sa hudikatura daw, mga sangkay.
pati sa justice system, may problema. So ngayon, mga sangkay, ano po ang inyong opinion dito? Na kahit pala i-atras, pagtataka no? Sobrang weird, i-atras ng mga pamilya ng biktima, samantalang nung una, G na G sila. So, anong opinion nyo dyan? Kahit pa daw i-atras ng mga pamilya, matras silang lahat. Tuloy ang kaso, tuloy ang pagtugis dahil ang kalaban ni Atong ang ngayon, mismong gobyerno na ng Republika ng Pilipinas. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.